Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At ito, bago tayo tumalakay sa tungkol sa laban nila sa copyright trade ng Itbulaga title. At pinag-uusapan na po yan hanggang ngayon dahil hindi pa daw tapos ang laban. So ito yung mensahe ng Pick Bulaga sa GMA 7. Magandang tanghali, nakaputi ako ngayon. Oo nga, I love it. Iba yung outfitan ko ngayon. Oo, diba? Pero simple lang gusto ko masabihin para sa ating mga kapuso. Mga kapuso! Wait. Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Wala pang final mga ka-plastic. Yan ang sabi niya. Ayon kay Paulo Contis at sa Tapekin Incorporated na pinaglalaban nila talaga na hindi pa tapos talaga ang proseso. Kasi di naman agad-agad yun mga ka-plastic eh. Nasabi lang nila na panalo sila sa kaso. Pero hindi naman nila pwedeng sabihin na makuha nila agad yung titulo. May mga process talaga mga ka-plastic. Hindi pwedeng hindi. Dadaan talaga sa proseso. Pero, ito lang po ang pangako namin. Ano man ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw. Dahil yun po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami. Ayun. Tingnan natin pabain dahil ang next na tatalakayin natin so tungkol sa registration ng Itbulaga mga ka-plastic. So panoorin natin yung video na ito. Magkakasama natin si Attorney Buko de la Cruz, ang legal counsel ng TVJ. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali, Cheryl, at sa iyong mga taga-subaybay. Attorney, ano po ang nakapaloob dito sa bago pong desisyon ng IPO kung saan nga kinansila na rin yung registration ng Tape Incorporated sa Itbulaga sa ilalim ng Entertainment Services category? Linawin natin, Miss Cheryl, yung registration ng tape para sa marka o title na Itbulaga ay Class 16, 21, 25. Lahat po ito merchandising. 16 leather goods, yung 21 paper products, printed products, yung 25 ay para sa mga strippers, flip-flops. So ibig sabihin, walang registration ang tape para sa Class 41 or entertainment. So ang registration lang na ginawa nila noong 2013 ay para sa merchandise materials. Yun, merchandise materials po. Wala silang registration para sa logo o sa title ng Itbulaga mga ka-plastic. At hindi pa talaga tapos yung laban. At tinanggalan na nga sila, kinansela yung registration ng Tape Incorporated. So meaning, wala. Pero nagmamatigas pa rin yung Pick Bulaga sa GMA 7 mga ka-plastic. So talaga napakahaba nga yung laban. So possibly talaga January mababago ang title ng Itbulaga sa TV5. Ito yung kinansila ng IPO. So sabi ng IPO noong December 4, kinakansila ang registration ng tape sa pangalang Itbulaga at EV para sa mga Class 16, 21, 25 o mga merchandise goods. Isa lamang po ang merong application for registration para sa Class 41, yung entertainment. Si Joey De Leon po yun. Si Joey De Leon lang ang merong application for entertainment ng Class 41. Ngayon, nag-oppose po doon ang tape at sinabi nila, nauna kami nagparehistro na kami noong 2013 tungkol sa mga merchandise. Kaya dapat hindi payagan si Joey De Leon na mag-register ng Itbulaga under entertainment. Yung opposition po na deny ng tape, na-deny na din po ng IPO. At ayun. Pinag-igitan talaga ng Tape Incorporated na hindi si Joey De Leon. just recently, yung apilan nila sa Director ng Bureau of Legal Affairs
na-dismiss na din po. So, 2 separate cases, parehong panalo po ang TVJ. So, wala na po talagang hadlang para gamitin ng TVJ yung Eat Bulaga at EB na marks. Tama. Pero yung nangyayari po ngayon, patuloy na ginagamit po nila. Tama po, ginagamit po ng tape. Opo. Nung bago pa man po nag-file ng kaso, ang Tito Vic and Joey, no, humingi sila ng payo sa amin, no, hindi Lupina, sa Lupina office. At ang opinion po namin, pwede nilang gamitin kahit hindi sila magsampa ng kaso. Sa dalawang dahilan, Ms. Cheryl. Number 1, yung namang registration ng tape ay hindi para sa entertainment. Ang registration nila ay para sa merchandise. Yun lang. 'Di ba? Entertainment talaga. Kailangan talaga i-register to entertainment, mga kaplastik. Kaso merchandise, iba kasi ang merchandise. 'Di ba? Parang mga items po 'yan, mga kaplastik. Parang sabihin na natin sa pagkain. Ang ni-register mo ay para sa goods, sa mga sa mga necessity foods, mga ganon. Tapos ang di mo ni-register yung brand as a company, ganon. Ang nangyari, yung Tape Incorporated, na-register nila as merchandise, hindi po as entertainment. Pag sinabing entertainment, mga kaplastik, para sa yung palabas, mga trademarks na palabas, o yung mga yun to yung sinasabi ni attorney, mga kaplastik. So wala nga naman laban ng Tape Incorporated, pero bakit pa pinagpipilitan ng Tape Incorporated na sa kanila pa rin yung Eat Bulaga title? Pangalawa, dahil sila ang naglikha, Tito Vic and Joey ang naglikha at nag-create, automatic po na nag-a-attack sa kanila yung karapatan, yung copyright, yung karapatan gamitin ito. Pero si TVJ po, Tito Vic and Joey po, nag-desisyon na respeto nila ang registration nila ng tape. Bagamat ito'y para sa merchandise lang, bagamat kinokontest natin dahil mali ang ginawa nilang pagkakarehistro, ang sabi ng Tito Vic and Joey, respeto. Respetuhin natin ang proseso, respetuhin ang batas. Kaya nag-file po sila ng petition to cancel the registration of tape. Umabot po ng mahigit 6 na buwan. At ngayon nga po, noong December 4, lumabas na ang desisyon at sinabi nga po ng ITO na ang tunay na may likha at may karapatan sa marka na Eat Bulaga at EB ay ang TVJ. Kaya Yan, malinaw na malinaw. Hindi naman nila ni-register as an entertainment. Kaya ako sa inyo, Tape Incorporated, ibigay nyo na po sa TVJ yung title. Wala nang sense kasi hindi na po yung host, hindi na originated, Dabarkads po yung gumagamit ng Eat Bulaga ngayon dyan sa GMA. Kaya nga parang nag-aalangan na po yung Fake Bulaga. Ang title na ngayon nila, Tahanang Pinakamasaya. So may possibly na yun na talaga yung title nila kapag napatunayan na sa TVJ talaga ang Eat Bulaga title. Kaya ang tinasabi nila ngayon, Tahanang Pinakamasaya. So TP na ngayon ang kanilang title, hindi na EB, mga kaplastik. Kaya wala na silang rights para angkinin ang Eat Bulaga. Kasi nga, niregister lang nila as a merchandise. Iba ang merchandise, iba ang entertainment. Kasi ang entertainment, yan, yung mga nakikita nyo sa television. Ang merchandise, yan yung mga items na pinopromote mo. Yung mga tulad ng paglagay ng clothing line, yan, mga kaplastik, yung mga gamit na possibly na tinitinda nyo sa labas, di ba? O kaya yung mga tine-trademark yung logo, yun yung merchandise. Pero ang ginawa ng Tape Incorporated, yun lang. Pero hindi nila ni-register ng entertainment purpose. Kaya alanganin sila doon, mga kaplastik. Kaya wag na ninyong ipilit, Tape Incorporated, na sa inyo talaga yung title na yan. At Paulo Contis, ikaw, nagsimula ka lang sa
pagpalit o pag-replacement ng mga talents dyan sa Itbulaga o Pikbulaga, inaangkin mo na rin, parang ikaw sinasabi mo na hindi pa tapos ang laban. Sana man lang nire-respeto mo yung taong nauna na nakaimbento ng title na yan. Dahil alam mo kung bakit. Ikaw ay pinalitan lang naman ng Tape Incorporated bilang host ng Pikbulaga. Kaya wag mo angkinin yung title dahil wala kang karapatan dahil talents ka lang naman. 'Di ba? Unless kung ikaw ang nagsabi niyan, na ikaw ang nagtitulo niyan o ikaw ang nag-imbento niyan, may karapatan ka magsalita na hindi pa tapos ang laban. Kaya Paulo Contis, tanggapin mo na lang na hindi na rin kayo magtatagal dyan at mag-iiba na rin kayo ng trabaho. Diba? Wala na kayong host ngayon. Kaya hanggang dito na lang aking opinion. Hopefully na sana matapos na po yung issue na yan para hindi na po. Kaya wag nang habain pa kasi ang bandang uli, TBJ pa rin ang panalo dyan. Kahit na hindi ako gaanong nanonood ng Itbulaga ng mga panahong yon, pero alam ko naman talaga originated, legit Dabarkads po ang may-ari ng Itbulaga. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Soy, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.